Magandang araw mga kababayan. Ito ang Daily Story Pilipinas at welcome sa ating channel kung saan tatalakayin natin ang mga maiinit na balita at kaganapan sa buong mundo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakabagong balita mula sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, ang pagsuko ng mga sundalong Ruso sa mga puwersa ng Ukraine. Ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagdulot ng matinding pagdurusa at pinsala sa maraming tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila nagbabago na ang ihip ng hangin. Kamakailan lamang, maraming ulat ang lumalabas na nagsasabing dumarami na ang mga sundalong Ruso na sumusuko sa Ukraine. Ano nga ba ang nagtutulak sa kanila na gawin ito? At ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng digmaan? Nito nga lamang lumipas na araw ay nagsimula na ang puwersa ng Ukraine atakihin at sakupin ang kalupaan ng Russia, to be specific ay ang Kursk, kung saan isang pangyayari ang hindi nga inaasahan, at ito ay ang pagsuko ng mga Russian soldiers sa kamay ng Ukraine, at ilan pa sa mga ito ay nagbubuluntir na pumanig sa armed forces ng Ukraine para labanan ng Russia, bagay na hindi inaasahan ni Putin mula sa kanyang mga sundalo na tapat at kanyang pinagkakatiwalaan. Hindi na mabilang ang numero ng mga sundalong sumusuko ngayon. Ayon sa Ukraine, ay umabot na sa daang-daang sundalo ang hawak nila, samantalang claim ng mga media ay umabot na ito ng 2,000 mahigit. Anyways, anuman ang case ay maraming patunay na totoo nga na nangyayari ito. Mula sa iba't ibang source na naglabas ng photo at video na nagpapakita ng kanilang pagsuko, maraming engkwentro ang sundalo ng Russia sa Ukraine at pare-parehas lang ang nangyayari. Sumusuko sila ng maluwag sa puso, kabaligtaran ng tapang na ipinakita nila nung atakihin nila ang Ukraine 2 taon na ang nakakaraan. Mga kababayan, masasabi nating nagiging mabilis ang progress ng paglusob ng Ukraine ngayon sa Russia. Sa loob nga lang ng ilang araw na kanilang pag-atake ay umabot na sa 100 square kilometers at 74 villages ang kanilang nasasakop. Higit pa ito sa nagawa ng Russia. Yung Russia 2 taon nang nagsasagawa ng paglusob sa kanila, mukhang napagplanuhan ito ng Ukraine ng detalyado. Ang pagsukong ito ng mga sundalo ay sobrang nakakaalarma ng higit pa sa iniisip ng maraming mga tao, nakakaalarma lalo na sa bansa ng Russia. Isa sa mga dapat katakutan ng Russia ay maaring sa bawat encounter ng kanilang puwersa sa Ukraine ay maulit lang ng maulit ang ginagawang pagsuko ng kanilang tropa na maglilid sa unti-unti nilang paghina. And the more na mag-advance ang Ukraine sa Russia, dadami din ang mga sundalo nilang magsusurrender at mawawalan ng spirito na lumaban pa, kabaligtaran ng inaasahan nating lahat. At mga kababayan, ang pagsuko na ito ng mga sundalo ay hindi bunga ng takot o pangamba. Sabi sa mga ulat, sobrang lakas ng will ng mga Russian soldiers na magpasakop sa Ukraine. Meron pa ngang mga rumors na di umano ay pinatay ng mga sundalong ito ang commander at second commander nila na nag-uutos na ipagpatuloy ang kanilang trabaho bilang sundalo ng Russia. Or maybe parte ito ng laro ni Putin para ma-infiltrate ang puwersa ng Ukraine. Or pwede din namang ang mga taong ito ay sawa na sa kadahasan, kaya naman kapayapaan na lang ang kanilang gusto. Sa mga pagkakataon na may nahuling Russian soldiers ang Ukraine, alam nyo ba na hindi ito sinasabi ng gobyerno ng Russia sa kanilang pamilya? Sinasabi nila na namatay ang sundalo na ito sa encounter sa digmaan, minsan ay gumagawa pa sila ng mga peking katawan para paglamayan. Ginagawa nila ito para maiwasan ang pressure mula sa pamilya na makipag-usap ng maayos sa Ukraine na i-release ang mga Russian soldiers na nahuli. Hindi aware ang Ukraine na tinatago pala ng Russia sa mga tao ang katotohanan, hanggang nito lamang mga nakaraan ng unti-unting dumadami ang mga sundalong nahuhuli. Nang malaman ito ng Ukraine, lahat ng sundalo ay binigyan nila ng tsansa na makausap ang kanilang pamilya, asawa, nanay, kapatid, anak na lalaki at babae na buong akala nila ang pinagluksaan nilang sundalo ay namatay na nga. Marami sa mga sundalong ito ang nag-release ng video interview at sinabing higit na maayos ang pagtrato sa kanila ng mga Ukrainian kesa sa general nila na Russian mismo. Mas maayos na pagkain, maayos na tirahan, at mas maayos na pakikitao, bagay na hindi na nakakagulat
Dahil in the first place ay tinanggap sila ng Ukraine imbis na parusahan. Ang kaso ng pagsuko ng mga sundalo sa Russia ay pataas ng pataas. Pero nagagawang makontrol ng Russia ang pagkalat ng issue na ito, kaya naman hindi pa ito masyadong kumakalat sa buong mundo. Binabantaan nila ang mga nanay at asawa ng mga sundalo na kung sila ay magsasalita tungkol sa issue, ay agad silang ikukulong. Wala naman silang magawa kundi ang sumunod, since wala ang asawa at anak nila para magtanggol. Kaya naman ngayon na alam na ng Ukraine ang ginagawang ito ng Russia, sa bawat bagong capture nila na Russian soldier ay agad silang nagpapadala ng video para isend sa mga pamilyang naiwanan ng mga taong ito. Moscow at St. Petersburg, yan ang probinsya ng mga sumusukong sundalo, kung saan hindi masyado na pagtutuunan ng training ng military. 18 to 25 years old ang average ng mga edad nila, na halos katatapos lang sa kanilang mandatory military classes. Yes, mandatory, kaya naman marami sa kanila ang napilitan o hindi masyado handa sa responsibilidad. Proud sila na ipakita ang mga matitikas nilang mga kasuotan. Pero no wonder kung bakit pagdating sa totoong laban ay ganun ang nagiging resulta, mas pinipili na lang nilang sumurrender kesa lumaban sa digmaan. Sa pagpalo sa 2,000 sundalo na na-capture ng Ukraine, mahihirapan ng i-conceal o itago ng gobyerno ng Russia kung anon nga ba ang totoong nangyayari sa kwento. Isa pa sa sinasabing dahilan kung bakit ganun na lamang kabilis ang pagdami ng mga sumusuko sa ginawang pag-atake ng Ukraine sa Kursk ay ang tinatawag na blocking unit. Ano ito? Sa frontline ng gera, marami sa mga sundalo ng Russia ang napipilitan lamang lumaban dahil sa tinatawag na blocking unit o yung mga kakampi nila na Russian soldier din, subalit nakatutok ang mga baril sa likod nila na walang alinlangang papuputukin kung sila ay aatras sa laban. Para sa kanila ay useless at wala namang pakialam ang bayan nila sa kanila. Kaya naman mas minabuti na lamang nilang tumakas at makiusap sa Ukraine kasi wala din naman mamamatay kung lalaban, mamamatay kung aatras. With no proper training, with no proper equipment, idagdag pa ang blocking unit. Kesa mamatay ng walang kwenta, ay ito na marahil ang pinaka-wise na desisyon ng mga sundalong ito. And minaximize ng Ukraine ang pagkakataon na ito. Naging mabuti sila sa mga sundalo para ipakita sa iba pang mga sundalo na lalo pang mapapabuti ang kanilang buhay kung sila lang ay magsusurrender, imbis na makitil ang mga buhay nila ng walang dahilan. Marami pang dahilan kung bakit nangyayari ang dilema na ito ngayon sa Russia, kagaya ng korupsyon sa military na nagiging sanhi ng kawalan nila ng sapat na resources para sa pagkain at mga equipment na talaga namang nakakabawas ng motivasyon sa paglaban, lalo na pag naharap ka sa isang mapiligrong pagkakataon. At diyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol mga dahilan kung bakit dumarami ang mga sundalong Ruso na sumusuko sa Ukraine. Ang sitwasyon sa digmaan ay patuloy na nagbabago at mahalaga na manatiling informed tayo sa mga nangyayari. Nakikita natin na ang mga desisyon ng mga sundalo na sumuko ay hindi lamang bunga ng takot, kundi isang komplikadong proseso ng kanilang sariling pananaw sa digmaan at sa kanilang kinabukasan. Tulad ng lagi naming sinasabi, ang ating misyon ay magbigay sa inyo ng malinaw na pag-unawa sa mga pangyayari sa mundo. Kaya naman, maraming salamat sa inyong panunood at pagsuporta sa ating channel. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share at mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang tingin ninyo sa pagsuko ng mga sundalong Ruso? May epekto kaya ito sa hinaharap ng digmaan? Gusto naming marinig ang inyong mga opinyon. Para sa mas marami pang balita at talakayan na tulad nito, siguraduhing nakasubscribe na kayo sa ating channel. Pindutin ang notification bell para hindi ninyo mamiss ang susunod nating mga upload. Maraming salamat muli at magkita-kita tayo sa susunod na video.